Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga mga taga-San Jose. Ako po ay muling pinabalik sa inyong harapan ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang salita. Ang kanyang salita na magbibigay buhay sa atin. Ang kanyang salita na makapangyarihan upang tayo ay maligtas, upang tayo ay gumaling, upang tayo ay pagpalain, at upang tayo ay maligtas. Ako muna yung manalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord. Ikaw ang mangusap sa mga taga-San Jose. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, pinapaalis ko sa lugar na ito. In Jesus' most powerful name, I only allow the Holy Spirit ang kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, ikaw na bahala, Holy Spirit, sa akin. And I command the mighty angels of God, palibutan niyo ang lugar na ito. Huwag niyo kaming hayaan mahadlangan ng kaaway. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga taga-San Jose, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabanggit ng salita ng Diyos sa Hebreo 12, Hebrews 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dito binabanggit na salita ng Diyos na si Jesus daw ang nag-umpisa at magtatapos ng ating pananampalataya. Kailangan lamang daw natin tumingin sa Kanya. Ano mo mga problema, huwag mong tignan. Tumingin ka kay Jesus. Tumingin ka lamang sa Kanya. Huwag sa problema. Sapagkat kapag sa problema ka tumingin, mawawala ang iyong pananampalataya. Mawawalan ka ng pag-asa. At mawawalan ka ng gana sa buhay, sapagkat sa dami ng problema natin sa mundong ito, kailangan sa Panginoon lamang tayo tumingin at i-focus ang ating mga mata sa Kanya lamang, sapagkat kung hindi, tayo po ay madidepress sa hirap ng ating nararanasan dito sa lupa. Kaya nga, sa social media, marami tayong nababalitaan at didepress dahil sa hirap ng buhay. Mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross. Si Jesus daw, bakit tayo kailangan tumingin sa Kanya lamang? Sapagkat si Jesus, nung siya po ay nakaranas ng sari-saring problema, sari-saring pagsubok, sari-saring kalupitan,
ng tao sa mundo. Siya lamang ay tumingin sa Ama at sa pangako ng Ama na ililigtas ang tao sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, kung si Jesus sumingin sa Ama, hindi sa mga pahirap na kanyang dinanas, di sana'y wala tayong kaligtasan. Subalit, si Jesus ay hindi tumingin sa mga paghihirap na kanyang daranasin. At yun ay buong puso niyang tinanggap at niyakap alang-alang sa atin, mga kapatid. Kaya naman, kung ang Panginoong Yesus ay Diyos na walang kasalanan, ay namatay para sa atin, kaya naman tayo ay dapat din sa Kanya lamang tumingin. Lalo na pag ikaw ay nakakaranas ng sari-saring problema. Huwag tayong tumingin sa problema. Tumingin tayo sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung hindi ka daw lilingon sa Panginoon, kung hindi mo ipopokus ang iyong mata sa Panginoon, hindi ka makatatagal sa hirap ng buhay sa mundong ito. Kaya sinasabi na salita ng Diyos, tumingin lamang tayo sa Kanya. Siya ang panimula, siya rin ang katapusan ng ating pananampalataya. Kaya naman, mga kapatid, mga taga-San Jose, sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo mag-focus, sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo sumampalataya, sa Kanya tayo tumawag, sapagkat siya mismo ay nakaranas ng ating naranasan mga paghihirap sa mundo. Ang naranasan ng Panginoon ay problema ng buong mundo, ay Kanyang kinuha para tayong lahat sa mundong ito ay maligtas sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Walang sino man nakagawa noon, walang sino man kilalang tao ang gumawa ng ginawa ng Panginoon Yesus. Kaya naman, sa Kanya lamang tayo nararapat tumingin at hindi na sa iba. Mga kapatid, dahil daw sa nais ng Panginoon tayo maligtas, tiniis niya ang pamatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang nasa isip ng Panginoon. Kaya siya namatay sa krus dahil sa iyo, dahil sa bawat isa sa atin. Kung dahil lamang sa Kanya, hindi niya papayagang mamatay siya. Namatay siya alang-alang sa tao, alang-alang sa atin, mga kapatid. Despising the shame, tiniis niya ang kahihiyan. Ang Panginoon, tiniis niya ang kahihiyan. Siya po ay binansagang makasalanan, subalit siya ay tunay na walang kasalanan. Ang kasalanan natin sa sanlibutan ito ay kinuha niya. Siya na walang kasalanan, naging makasalanan alang-alang sa atin. Tayo na makasalanan, naging banal sa pamamagitan ni Kristo.
Kaya naman, si Kristo ang kaisa-isang may karapatan na tawaging tagapagligtas. Ang sino man sumasampalataya sa ibang tagapagligtas ay isang hangal na tao. Ang Panginoong Yesus ang siya lamang tagapagligtas ng mundong ito, sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala. Lahat ng tao kagaya natin ay makasalanan, kaya hindi tayo pwedeng tagapagligtas. Tayo po ay kailangan ng tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay yung walang kasalanan. Kung isang makasalanan, magliligtas ng isa pang makasalanan, yan po ay kahangalan sa Diyos. Ang may karapatang magligtas, yung hindi nagkasala, subalit naging makasalanan, alang-alang sa atin. Si Jesus, na walang kasalanan, naging makasalanan, pinalit niya ang sarili niya, alang-alang sa iyo. Ikaw, ako, tayong lahat, tayo ang nagkasala, hindi siya. Subalit, tiniis niya kahihiyan, mabansagang makasalanan, alang-alang sa atin. Despising the shame, tiniis niya kahihiyan, tiniis niya paghihirap, alang-alang sa atin. Saan ka nakakita ng isang klase, isang tao na gagawin ng lahat para sa atin? Yun ay ginawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang gumawa nun. Kaya walang ibang tagapagligtas, kundi siya lamang, si Jesucristo, ang ating nag-iisang tagapagligtas. Ang sino man nagkiklaim na siya ay tagapagligtas ay isang hangal sa paningin ng Diyos. At siya ay parurusahan ng Diyos sapagkat marami siyang ililikaw. Wala ibang tagapagligtas, mga taga-Saduce. Gumising po tayo sa katotohanan. Huwag tayong manatiling nasa kamantangan sapagkat isa lamang ang totoong tagapagligtas. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Lahat na nagkiklaim na siya ay tagapagligtas ay isang hangal sa paningin ng Diyos at siya ay parurusahan ng Diyos. Araw at gabi sa apoy ng impyerno at lahat din na mga nagliligaw sa tao, ang mga tagapagturo ng kasinungalingan, ng kahangalan, parurusahan ng Diyos araw at gabi sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, mga taga-Saduce, kayo po ay matatalino. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Mamulat mo tayo sa katotohanan, mamulat mo tayo sa aral ng Panginoon o sa aral ng tao. Ang aral ng tao, bawang kasinungalingan. Ang aral ng Diyos, bawang katotohanan. Kaya sa Panginoon tayo sumampalataya. Kapag sa Panginoon ka sumampalataya, hindi ka maililigaw ng sino man. Maraming Pilipino ang naililigaw sapagkat kani-kanino nakikinig ng aral, ng turo. Mga kapatid, nasa Biblia ang katotohanan. Ito po ay salita ng Diyos. Maraming naligtas sa salita ng Diyos at maraming napahamak sa salita ng Diyos. Lahat ng sumampalataya sa salita ng Diyos ay niligtas ng Panginoon. Lahat ng hindi sumampalataya ay pinarusahan ng Diyos. Mga taga-Saduce, kayo po ay mahal ng Panginoon. Kaya po, ako ay laging pinababalik dito ng Panginoon
sa ayaw at sa gusto ko, kailangan ko sumunod sa Panginoon upang ipangaral sa inyo ang mabuting balita. Minsan ako, umaayaw na, subalit ang Panginoon, hindi ka makatatanggi sa Kanya. At sino tayo na tao na tatanggi sa Panginoon na lumikha sa atin? Walang makatatanggi sa Panginoon. Ang mga tao kailangan lamang sumunod sa Panginoon. Ang mga tao kailangan lamang magpakumbaba sa Panginoon. Ang mga tao kailangan lamang humingi ng tawad sa Panginoon. Kapatid, ano mang kasalanan mo, huwag mong tignan na yan po ay walang pag-asa. Hindi po. Ano mang kasalanan natin, gaano mang kalaki, gaano mang karami, gaano mang karumi, kayang patawarin ng Panginoon. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba sa Panginoon. Huwag kang magmamataas. At wala naman sa atin makakapagmataas sa Panginoon sapagkat tayong lahat nagkasala. Sinasabi ng salita ng Diyos, for all have sinned. Lahat ng tao nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya walang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ng tawad, so anong nakakahiya doon? Lahat naman tayo nagkakasala sa Panginoon. Kaya na bumaba si Jesus sa lupa upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Dahil kung hindi na tayo dapat iligtas, hindi na siya bababa. Pero siya ay bumaba sapagkat kailangan tayo iligtas ng mga makasalanan. Mga taga-Saduce, mahal kayo ng Panginoon. Huwag niyo sayangin ang salita ng Diyos kung ikaw nakakapakinig ng salita ng Diyos. Papasukin mo sa iyong puso ang salita ng Diyos at tanggapin mo si Jesus habang may panahon pa. Sapagkat ang bukas ay hindi ginagarantya na tayo ay buhay pa. Na makailan, meron kaming kakilala na aksidente doon sa Kaong. Noong isang buwan, buhay pa yung taong yun. Last week, patay na siya. Ganon kaigsi ang buhay ng tao, mga kapatid. Kaya habang ikaw may buhay pa, huwag mong sasayangin. Habang ikaw may pagkakataon, magsisi ka. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, as it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. Mga kapatid, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, at minsan din darating tayo sa kamatayan. Walang makakapagpigil nito. At pagkatapos, aharap tayo sa Panginoong Jesus. Kung wala kang relasyon kay Jesus sa lupa, wala kang langit na mapapasukan. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, merong langit na naghihintay sa iyo. Pag hindi ka sumampalataya sa Kanya, merong impyerno din na naghihintay sa iyo. Dalawang lugar lang
ang tutunguhan ng tao. Huwag po kayong maniwala na mayroon pang between. Mga sinungaling ang mga nagtuturo ng ganon. Lahat sila parurusahan ng Diyos sapagkat marami silang inililigaw ng tao. Ang totoong tagapangaral ng Panginoong Hesus nagsasalita ng katotohanan at bawang katotohanan lamang. Sinasabi na salita ng Diyos, and it is appointed for men to die once. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang buhay natin. Bata man o matanda, pag ikaw ay oras mo nang mamatay, mamamatay ka. Walang makakapigil dito. Huwag mo sabihin, bata ka pa, hindi ka mamamatay. Kapag sinabi ng Panginoon, it is your time, wala ka nang magagawa. Ang tanong, pag tayo namatay, saan tayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa langit, kapag sumampalataya ka kay Kristo. Sa impyerno, pag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, at nanatili ka sa katigasan ng iyong ulo, sa katigasan ng iyong puso, at sa pamumuhay ng makasalanan. Mga kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, walang makasalanang papasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao na mabuhay sa kasalanan, dapat sa mundo pa lang ay magsisi na siya. Habang may buhay pa siya, habang may pagkakataon pa siya. Last week, meron kaming kakilala namatay sa aksidente. Mga kapatid, paalala ko po sa bawat isa sa atin, ang buhay natin ay napaka-iksi lamang. At ang totoong buhay natin, yung afterlife, hindi po yung ngayon. Ang buhay natin ngayon, tayo po ay panandalian lamang sa mundong ito. Ang totoong buhay natin, yung pag tayo ay pumanaw na sa mundong ito. Sapagkat after our life sa mundong ito, yun po yung eternity. Yun po yung pangwalang hanggang buhay natin. Yun po dapat ang pinagbubulan natin ng mahabang oras, mahabang panahon na ihanda natin ang ating mga sarili